Kapag tumama talaga itong lindol, ay wala talagang pinipili. Kahit na gaano pa katibay ang isang struktura, kung minsan ay wala rin ligtas sa lakas ng impact. Madalas ay gumuguho ang gusali, bahay, tulay at iba pang madaanan ng lindol. At minsan pa nga ay nagkakaroon ng napakalaking crack sa lupa, lalo na at kapag tinamaan yung fault line. So, kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang 8 pinakamalaking crack at fault na dulot ng napakalakas na lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Kaikoura, New Zealand crack. November 14, 2016, 7.8 magnitude na lindol. Niyanig ang buong South Island ng New Zealand. Sa lakas ng tama ay nag-iwan ito ng malaking bitak sa lupa. Hindi lang basta bitak, literal na napunit ang lupa. 15 meters ang lapad ng crack sa ibang part kasing lapad ng 4 na kotseng magkakatabi. At ang haba ay 200 plus kilometers. Tumawid sa bundok, kalsada at ilog. 5 fault lines gumalaw ng sabay-sabay. Napaka-rare nito dahil tinatawag nilang complex rupture. May lugar na umangat ng 6 na metro at may lugar naman na bumaba ng 2 metro. Yung coastline naman lumitaw ng 2 metro. Dating ilalim ng dagat naging lupa na. Yung bitak hindi lang guhit. Binakbak niya yung kalsada, pinutol yung railway at nagbukas ng bagong valley. Turkey-Syria earthquake crack. February 6, 2023, 7.8 magnitude na lindol ang tumama. 1 minuto lang binago ang mapa. Sa East Anatolian Fault yung niyanig at nasa 190 kilometers ang pumutok. Yung lupa gumalaw ng 3 hanggang 4 na metro pahiga. Ang pinaka nakakatakot na bitak ay nasa Gölbaşı, Turkey. 30 meters ang luwang na kasing luwang ng 8 linya ng highway. Kinain niya yung kalsada, bukid at buong bahay. May lugar na naghiwalay yung field, yung isang side napunta sa kabila. Yung fence, putol. At dahil border ang pagitan, literal na napapunta ang ibang tao sa kabilang bansa. At sa satellite images, nagulat ang marami, parang may higanting kutsilyo na tumaga sa lupa. At nang mabilang, ay 150,000 plus na bitak at aftershocks ang naitala. Kaya Turkey-Syria border crack, hindi lang basta guhit. Paalala na pag nagising ang fault, hindi lang bahay ang guguho, buong syudad. Denali Fault, Alaska. Noong 2002 sa Alaska, 7.9 magnitude lindol ang tumama. Ang Denali Fault, binyak ang sakop na 340 kilometers sa isang galaw lang. Hindi lang guhit yung iniwan dahil 7 metro ang maximum na paggalaw ng lupa. Kasing taas ng 2 palapag na bahay. Yung kalsada napunta ang 5 metro sa kanan. Ang ilog ay naputol at lumipat ang pagdaloy sa kabila. Sa tindi nga ng epekto ay tinawid nito ang buong Alaska Range. Binakbak niya yung glacier, gumuho yung bundok at nagbukas ng bitak na kasing lapad ng highway. Hanggang ngayon, kita pa rin yung peklat sa satellite, parang sugat na hindi gumaling. Lake Baikal, crack. Akalain mo, hindi lang lindol gumagawa ng bitak. Minsan, kontinente mismo ang pumipilas. Lake Baikal, Russia. Pinakamalalim at pinakamatandang lawa sa mundo. 1.6 kilometers ang lalim, na may 25 million years old. Pero bakit ang lalim? Kasi bitak siya, Rift Valley. Naghihiwalay ang Eurasian Plate at Amurian Plate, parang zipper na dahan-dahang binubuksan ng mundo. At ang resulta, 640 kilometers na crack. Napupuno ng tubig ng lawa, pero buhay pa rin yung bitak. 7 plus magnitude na lindol ang nangyayari dito kada ilang taon. Lalo pang lumalawak dahil kada taon ay 2 centimeters ang madadagdag. Ibig sabihin, isang araw, magiging karagatan ang Lake Baikal. At may possibility na maghihiwalay ang Siberia. Kokoksili, Tibet earthquake crack. Nangyari naman ito noong 2001 sa Tibet Plateau, 7.8 magnitude lindol. Pero ang location, 4,500 meters sa ibabaw ng dagat. Pinakamataas na lindol na na-record. Ang resulta, Kokoksili surface rupture. 450 kilometers ang haba ng bitak. Mas mahaba pa sa Metro Manila to Bicol. Yung lapad, aabot ng 10 metro sa ibang part, habang yung galaw ng lupa, 7 metro. Parang binuhat at inilipat yung bundok sa tabi. Pero bakit sobrang haba? Nasa Tibetan Plateau yan, yung tinatawag na roof of the world. Manipis yung crust, malambot yung lupa. Pag gumalaw ang Indian Plate, dumudulas lang. Kaya kung mapasala, puputok diretso lang yung bitak. Halos walang tao sa lugar, disyerto at yelo lang. Kaya kung hindi dahil sa satellite, hindi natin malalaman na may nabakbak palang 450 kilometers na sugat sa lupa.
Mandalay Myanmar Fault. May magandang lungsod, lumang templo, pero nakatayo mismo sa ibabaw ng higanting bitak. Pangalan niyan, Sagaing Fault. 1,200 kilometers ang haba. Tumatawid mismo sa gitna ng Mandalay, parang hiwa na naghahati sa lungsod. Ito yung boundary ng Indian Plate at Sunda Plate na nagkikiskisan. 18 mm naman bawat taon na mas mabilis pa sa San Andreas Fault dahil ito sa lindol na sunod-sunod. Mula 1931, 7.9 magnitude. 1946, 7.3. 1956, 7.1. Lahat sa Mandalay area. Yung lupa gumagalaw, kaliwa at kanan. At ang kinatatakutan ng marami, walang masyadong malaking lindol since 1956. 70 years na. Ibig sabihin, nag-iipon ng energy yung fault. Tinatawag din ng mga scientist na seismic gap. 7+ magnitude, overdue na. Sa satellite, kita rin yung peklat. Tuwid na guhit na dumadaan sa kalsada, ilog at bahay. Kaya pag gumalaw ulit, mahahati na ang Mandalay. Valdivia, Chile, 1960 crack. May 22, 1960. 9.5 magnitude, ang pinakamalakas na lindol na record sa buong mundo. 3 minuto lang, pero binago ang buong Chile. Sa Valdivia area, bumukas ang lupa ng 1,000 kilometers. Hindi bitak lang, nag-crumple yung lupa. Umangat ng 4 na metro yung baybayin. Yung dati na dagat, naging lupa. Yung dati na lupa, nilamon ng dagat. Yung fault dito, Nazca Plate, na pumapasok sa ilalim ng South American Plate. Pag nag-lock at pumutok, yan ang resulta. Kasing lahpad ng 20 meters yung ibang crack sa lupa. Kinain ng kalsada, railway at buong baryo. Tapos sinundan pa ng tsunami na 25 meters ang taas. Umabot hanggang Hawaii at Japan. Hanggang ngayon, kita mo pa rin yung uplifted coastline sa satellite. Peklat ng 9.5 magnitude. Valdivia crack, hindi lang bitak. Ito yung paalala na pag nagalit ang Pacific Ring of Fire, kaya niyang pitpitin ang kontinente. Kenya Rift Valley, 6,000 kilometers. Yan ang haba ng sugat sa lupa na tumatawid sa Africa at dumadaan mismo sa Kenya. Hindi pa sigurado kung ito ay crack gawa ng isang lindol, pero ang sabi dahil raw sa kontinente na naghihiwalay. African Plate, pinipilas sa dalawa. Somalia Plate at Nubian Plate, humihiwalay ng 6 mm naman bawat taon. At ang resulta, higanting lambak na may bundok, may lawa at may bulkan. Pero ito ang delikado, buhay pa rin yung fault dito. Hindi lang dahan-dahan na paghihiwalay. Naglalak din, lalo na kahit may mahinang lindol. Noong 2018, 4.4 magnitude ang tumama sa Rift Valley. Gumalaw yung lupa, bumukas ang bitak sa farm. Then, 2013, 5.3 magnitude na marami ang gumuhong bahay. Kaya grabe ang laki ng biyak na ito, parang papunta sa ibang dimension. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. So, maging maingat at ligtas kung sakaling may mga kalamidad na dumarating. Dahil mas mahalaga ang buhay, mawala man ang mga kabuhayan. Kaya salamat po sa panunood. See you next time.